Nagsimula ang series sa lalaking nagngangalang Daigo Kagemitsu na pinamumunuan ng isang rehiyon na tinatawag na Kaga. Habang hinihintay niyang manganak ang kanyang asawa na nagngangalang Nui no Kata, makikita sa kanyang mukha ang tila pagkabalisa. Lumalabas na bago manganak ang kanyang asawa, tumungo si Daigo sa templo na tinatawag na Hall of Hell upang makipagkasundo sa 12 demonyo. Bagamat sinubukan siyang pigilan ng monghe na nagbabantay roon, pinatay niya ito upang ituloy ang kanyang pakay. Dahil sa matinding kahirapan at epidemya sa kanyang nasasakupan, hiniling niya sa mga demonyo ang kasaganaan at proteksyon para sa kanyang lupain, kapalit ng kahit anumang hingi ng mga ito mula sa kanya. Matapos niyang ibigay ang kasunduan, agad itong tinanggap ng mga demonyo at nagkaroon siya ng X na marka sa kanyang noo bilang tanda. Kaya nang isilang na ang kanyang anak ay isang kidlat ang tumama rito, bagay na kinuha na ng mga demonyo ang kapalit mula sa kanya. At bagamat lumalabas na buhay ang kanyang anak, ipinanganak ang sanggol na wala ang halos lahat ng bahagi ng katawan nito. Ngunit imbis na malungkot ay ikinatuwa pa ito ni Daigo dahil alam niyang natupad ang kanyang kahilingan mula sa mga demonyo. Agad niyang ipinag-utos na ipatapon ang sanggol habang sinabi niya kay Nui na magkakaroon na lamang sila ng panibagong anak na magiging tagapagmana. Samantala, hindi naman kaya ng komadrona na basta na lamang itapon ang sanggol dahil nakikita niyang nais nitong mabuhay, kaya naman isinakay na lamang niya ito sa isang bangka at umaasang may kukuha nito. Ngunit sa kasamaang palad ay isang halimaw ang biglang lumitaw mula sa kanyang likuran at siya ay kinain nito ng buhay. Ilang sandali lamang ay dumating ang isang matandang bulag na nagngangalang Biwamaro na nakakaramdam ng presensya ng mga demonyo at halimaw. Nang sumugod sa kanya ang halimaw ay mabilis lamang niya itong tinapos habang naramdaman naman niya ang presensya ng iniwan na sanggol, ngunit napagtanto niyang hindi ito isang tao at hindi rin isang demonyo, kundi isang batang isinumpa. Bagamat patungo sa pag-unlad ang lupain ng Kaga, isang munting nilalang ang naging sakripisyo para sa ikabubuti ng lahat at walang nakakaalam sa magiging kapalaran nito. Makalipas ang maraming taon, muling sumiklab ang digmaan sa iba't ibang lugar. Isang mabait na doktor na nagngangalang Jukai ang nagbibigay ng mga artipisyal na bahagi ng katawan sa mga bangkay upang mabigyan ang mga ito ng marangal na libing. Samantala sa isang bayan, may isang batang ulila na nagngangalang Dororo na nagbebenta ng mga mumunting bagay. Ngunit biglang dumating ang ilang kalalakihan na naghahanap sa kanya kung saan lumalabas na si Dororo ay isa palang tusong magnanakaw na ginagamit ang kanyang pagiging ulila upang makapagnakaw. Madali naman siyang nakatakas mula sa mga naghahanap sa kanya kung saan habang tumatakas ay binato pa niya ang mga ito ng tae ng kabayo. Sa kabilang banda naman, isang misteryosong binata ang nagligtas sa isang bata na muntik nang mahulog sa ilog. Nang ikwento ng bata sa kanyang ina ang nangyari, sinabi niya na parang nakamaskara ang binatang tumulong sa kanya. Matapos naman makalayo ni Dororo sa mga humahabol sa kanya, isang ulilang aso ang lumapit sa kanya at ito ay nagugutom. Ngunit nang pakakainin na niya ito ay bigla itong dinampot ng mga lalaking humahabol sa kanya. Kapalit ng kaligtasan ng aso, sumuko si Dororo sa mga lalaki at siya ay pinagbubugbog ng mga ito. Nang sinubukan gumanti ni Dororo, doon ay tuluyan ng nainis ang isang lalaki at dinala siya sa ilog upang lunurin. Ngunit habang nangyayari yon ay napansin nila sa tulay ang misteryosong binata na may mukha ng tila manika. Hindi sila nito pinapansin, bagkus nakatingin lamang ito sa nakalutang sa ilog dahil may nararamdaman itong masamang presensya. Doon ay biglang lumitaw ang isang halimaw na putik at agad nitong nilamon ang lalaki, pati na ang dalawang kasamahan nito. Nang akma na rin itong kakainin si Dororo, hinugot ng binata ang kanyang espada na nakatago pala sa loob ng prosthetic na braso at nagawa niyang mailigtas ang bata. Sinimulan siyang habulin ng halimaw sa tulay habang isa-isa niyang pinagtataga ang bahagi ng tulay. At dahil gawa ang tulay sa kahoy ay hindi nito kinaya ang bigat ng halimaw at ang pagguho nito ang tuluyang pumatay sa halimaw. Matapos ang laban ay tinulungan ni Dororo na ikabit ang mga prosthetic na braso ng binata habang napansin din niya na halos lahat ng bahagi ng katawan ng binata ay artipisyal. Ngunit sa sandaling iyon ay bigla na lamang nahulog ang maskara ng binata kung saan labis na nabigla si Dororo nang makita niya ang mukha ng binata na walang balat ngunit bigla na lamang gumaling. Sa parehong oras ding iyon ay muling tinamaan ng kidlat ang templo ng Hall of Hell kung saan ang tignan nito ni Daigo ay hindi siya makapaniwala dahil wasak ang isa sa mga estatwa ng demonyo. Kasabay nito ay ipinakita rin na malaki na ang pangalawa niyang anak na lalaki na magiging tagapagmana ng kanilang lugar. Ngunit para sa isang inang nangungulila sa kanyang isa pang anak ay hindi pa rin maalis sa isip ni Nui ang kanyang panganay na anak na ngayon ay isa ng ganap na binata at ito ay nagngangalang Yakomaru.
Samantala, habang naglalakbay ang matandang bulag na si Biwamaro, bigla siyang nakarinig ng tunog ng isang kampanilya, at doon ay bumungad sa kanya ang isang halimaw na tila inaakit siya. Dahil naman sa nasaksihan ni Dororo sa naging pagbabago ni Yakamaru ay masyado siyang na-curious sa misteryosong binata, kaya naman nagpasya siyang sumama rito at sinubukan kausapin sa iba't ibang paraan. Ngunit dahil marami sa pandaman ni Yakamaru ang isinakripisyo sa mga demonyo, hindi niya pinapansin si Dororo dahil hindi siya nakakarinig at hindi rin nakakakita. Hindi nagtagal ay huminto si Yakamaru para manghuli ng mga isda upang kainin, ngunit agad siyang pinigilan ni Dororo dahil mas maayos daw kung lulutuin nila ito sa apoy. Bagamat hindi naririnig at nakikita ni Yakamaru si Dororo, nararamdaman naman niya ang presensya nito. Mula nang siya ay isinilang, ang tanging nakikita lamang niya ay ang tinatawag na kulay ng kaluluwa, kung saan iba't ibang kulay ang nakikita niya at bawat kulay ay may kahulugan. Kapag pula ang kulay ay itinuturing niya itong kaaway dahil ang pulang aura ay sumisimbolo sa puot at masamang hangarin, habang kapag puti naman ang aura ay nangangahulugan itong mabuti at inosente ang nilalang. Kaya naman ito ang rason kung bakit niya hinayaan na sumama sa kanya si Dororo dahil nakikita niyang wala itong masamang intensyon. Sinubukan naman ni Dororo na ipakilala ang kanyang sarili kay Yakamaru sa pag-asang ipakikilala din ito ang sarili, ngunit dahil wala siyang nakuhang anumang sagot ay natulog na lamang siya. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Dororo kay Yakamaru na kailangan nilang kumita ng pera, kaya naman iminungkahi niyang gamitin ito ang kanyang lakas upang patayin ang isang halimaw na gumagala sa isang kalapit na nayon kapalit ng gantimpala. Pagdating nila sa nayon ay agad silang sinalubong roon ng acting chief ng nayon na si Denkichi, at ipinaliwanag nito na ang totoong pinuno ng nayon ay may sugat sa paa at hindi makalabas upang salubungin sila. Gayunpaman, agad na ipinaliwanag ni Dororo na naroon sila upang paslangin ang gumagalang halimaw sa nayon, kung saan buong kumpiyansang ipinagmalaki ni Dororo ang pagpatay ni Yakamaru sa isang halimaw kamakailan. Bagamat kita ang pagkabalisa sa mukha ni Denkichi, tinanggap niya at ng mga taga-nayon ang serbisyo ng mga bida at binigyan din ng matutuluyan. Kinagabihan, habang sila ay nagpapahinga, bigla na lamang namatay ang ilaw at nagpakita ang isang halimaw na may napakalaking ulo, kung saan ito rin ang parehong halimaw na nakasalubong kanina ni Biwamaro. Dahil sa takot ay sinabihan ni Dororo si Yakamaru na patayin ito agad, ngunit sa halip na umatake ay hinayaan lamang ni Yakamaru na makaalis ang halimaw. Kinabukasan, agad silang sinundo ni Denkichi dahil nais daw silang makita ng totoong pinuno ng nayon. Pagpasok nila sa tanggapan nito ay agad na nagpakilala sa kanila ang pinuno na nagngangalang Lady Bandai, ngunit nang laki ang mga mata nito nang makita nito si Yakamaru. Agad na hinugot ni Yakamaru ang kanyang espada upang salakayin ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Dororo na walang alam sa nangyayari. Dumating naman ang mga taga-nayon upang pigilan sila, at dahil sa kanilang ginawa ay ikinulong sila sa isang bodega. Hindi maintindihan ni Dororo ang ginawa ni Yakamaru dahil daw kagabi ay hindi nito pinansin ang halimaw, ngunit ngayon naman ay nais nitong patayin ang isang babae na tila mabait. Naroon din pala si Biwamaro sa bodega na sinapit rin ng parehong kapalaran katulad sa kanila, kung saan agad niyang napansin ang kakaibang presensya ni Yakamaru at alam niyang pareho silang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ipinaliwanag ni Biwamaro sa nagtatakang Dororo na bagamat wala silang normal na paningin ay nakikita nila ang kaluluwa ng isang nilalang kung masama ba ito o mabuti. Maya-maya pa ay biglang nakaramdam ang dalawa ng panganib kasabay ng pagpatay ng ilaw, kung saan paglitaw ng isang kamay sa balon ay agad itong sinugod ni Yakamaru. Sinundan nila ang balon at pag-akyat nila ay konektado pala ito kung nasaan ang tanggapan ng pinuno, kung saan agad na ibinunyag ni Biwamaro na may pula itong kaluluwa na nangangahulugan na ito ay isang demonyo. Dahil bistado na ang pinuno ay ipinakita na nito ang tunay nitong anyo at isang halimaw na may buhok ang lumitaw. Agad itong sinugod ni Yakamaru, ngunit nang malapit na niya itong matalo ay tinulungan ito ni Denkichi upang ito ay makatakas, habang agad naman itong hinabol ng bida. Dahil sa nasaksihan ni Biwamaro, umamin si Denkichi na matagal na nilang alam na demonyo si Bandai. Ngunit dahil sa banta nitong sila ang kakainin nito, iniaalay nila rito ang mga dumadaang manlalakbay kapalit ng kanilang mga buhay. Samantala, habang nakikipaglaban si Yakamaru sa demonyo ay muntik na siya nitong mapatay, ngunit naabala ang demonyo nang lumitaw ang halimaw na may malaking ulo. Dahil doon ay nagawang makabawi ni Yakamaru, kaya naman sa sumunod na eksena ay tuluyan na niyang pinatay ang demonyo. Muli namang nagpakita si Bandai at sinabi nitong alam nito kung sino si Yakamaru, habang alam din nitong naroon ang bida upang mabawi ang lahat ng bahaging ninakaw sa kanyang katawan.
Ngunit hindi na ito pinatapos pa ni Yakamaru at tuluyan na niyang tinapos ang demonyong si Bandai habang tila nagluksa pa si Denkichi sa nangyari. Kasabay nito ay nawala rin ang halimaw na may malaking ulo at mula sa kinatatayuan nito ay nakita ni Dororo ang napakaraming pera. Ibinunyag ni Denkichi na pagmamayari ito ng unang manlalakbay na kinain ni Bandai kung saan lumalabas na ang espiritu nito ay ang halimaw na may malaking ulo na humihingi ng hustisya. Matapos ang insidente, humingi ng tawad si Dororo kay Yakamaru dahil pinagdudahan niya ito kanina kung saan naaalala lamang kasi niya ang itsura ng kanyang yumaong ina mula kay Bandai. Bagamat hindi naririnig ni Yakamaru si Dororo ay nakikita naman niya ang emosyon nito kaya naman hinawakan niya ang mukha nito at isinulat niya ang kanyang pangalan sa lupa upang magpakilala. Nang basahin ito ni Biwamaru, doon na niya napagtanto na kaya tila pamilyar sa kanya ang presensya ni Yakamaru, ay ito ang sanggol na pinaanod noon sa ilog sakay ng isang bangka. Samantala, isa na namang estatwa ng demonyo ang nawasak sa templo ng Hall of Hell at kasabay nito ay biglang nakaramdam ng kakaibang sakit si Yakamaru. Ang dahilan nito ay dahil matapos mapatay ang isa pang demonyo na ibalik kay Yakamaru ang kanyang pandama at muling makaramdam ng sakit. Samantala, patuloy pa rin ang doktor na si Jukai sa pagbibigay ng mga artipisyal na bahagi ng katawan sa mga bangkay upang mabigyan ang mga ito ng maayos na libing. Muli siyang nagpatuloy sa kanyang gawain at binanggit niya ang pangalan ni Yakamaru. Ipinakita ang nakaraan ni Jukai na noon ay dating nagsilbi sa ilalim ni Lord Shiba bilang isang torturer. Siya ang nagpapahirap at pumapatay sa sinumang sumusuway o nagtataksil sa kanilang Panginoon, ngunit nang mahuli ang kanyang sariling asawa at mapatay, hindi na niya kinaya ang bigat ng pagsisisi at nagpasya na rin siyang wakasan ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. Gayunpaman, nailigtas siya ng isang banyagang barkong dumaraan at dinala siya ng mga sakay nito sa kanilang bansa kung saan natutunan niya ang sining ng paggawa ng artipisyal na bahagi ng katawan. Kaya nang makabalik siya sa Japan ay nagpasya siyang pagbayaran ng kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagiging isang doktor at libreng paggawa ng mga prosthetic para sa mga taong nangangailangan. Mayroon siyang alalay na nagngangalang Koname kung saan isang batang ulila na kanyang inampu noon at ginawa ng artipisyal na binti upang makapaglakad muli. Isang araw habang naglalakad si Koname, nakita niya ang isang batang naputulan ng braso matapos salakayin ng isang samurai kung saan agad niya itong dinala kay Jukai upang magamot. Ngunit matapos ang panggagamot, hindi sinasadyang maibunyag ng ina ng bata ang tungkol sa nakaraan ni Jukai na hindi alam ni Koname. Labis itong ikinagalit ni Koname dahil ang isa sa mga taong pinahirapan at pinatay ni Jukai nung nagsisilbi ito sa angka ng Shiba ay ang kanyang ama. Ngayon ay nais niyang patayin ng taong umampon sa kanya, ngunit nakiusap si Jukai na bigyan muna siya ng kaunting panahon hanggang sa tuluyang gumaling ang bata na kanyang ginagamot at ibibigay niya ang kanyang sariling buhay kay Koname. Subalit matapos gumaling ng bata at napagtanto ni Koname na walang saysay ang paghihiganti, kaya pinili na lamang niyang umalis at iwan ang taong minsang nagbigay ng pag-asa sa kanya. Labis na nasaktan si Jukai sa pag-alis ng itinuring na niyang isang anak at tuluyan siyang nalugmok sa matinding kalungkutan. Isang araw habang siya ay naglalakad ay bigla siyang nahulog sa tabi ng ilog. Ngunit habang siya ay nakahiga ay napansin niya ang isang bangkang inanod sa kanyang tabi. Nang lapitan niya ito ay laking gulat niya nang makita niya ang isang sanggol, ngunit wala ang ibang bahagi ng katawan nito. Naawa si Jukai sa sanggol nang makita niyang nais nitong mabuhay, kaya naman nakapagpasya siyang ampunin at alagaan ito. Pagkalipas ng 6 na taon, lumaking malusog at masigla ang bata, at sa pamamagitan ng mga gawang prosthetic ni Jukai ay nagagawa nitong makagalaw na parang isang normal na bata. Napansin ni Jukai na kahit hindi nakakakita at hindi nakakarinig ang bata, mayroon itong malakas na kagustuhan na mabuhay, kaya naman binigyan niya ito ng pangalan na Yakamaru. Isang araw, habang naglalakad si Yakamaru ay bigla na lamang siyang inatake ng isang halimaw, buti na lamang ay dumating sa tamang oras si Jukai upang iligtas siya. Ngunit pag-uwi nila ng bahay ay napansin naman nila ang mga mata sa bubungan ng bahay na agad din namang umalis. Napagtanto ni Jukai ng mga demonyo ang mga iyon at tila minamatyaga ng mga ito si Yakamaru. Dahil doon ay nakapagpasya si Jukai na turuan si Yakamaru na humawak ng espada upang sa gayon ay magkaroon siya ng kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili sa tuwing malalagay muli siya sa panganib. Sa ibang dako naman, malaki na rin ang nakakabatang kapatid ni Yakamaru na nagngangalang Tahamaru kung saan siya ang magiging sunod na tagapagmana ng kanilang angkan. Sa kabilang banda ay patuloy pa rin si Yakamaru sa pagsasanay araw-araw hanggang sa siya ay lumaki at magkaroon na ng kakayahang pumatay ng mga halimaw at mga demonyo.
Gayunpaman, dahil hindi siya nakakaramdam ng kahit anong sakit ay hindi niya alam ang pakiramdam ng salitang takot na medyo nag-aalala si Jukai dahil maaari itong humantong sa walang habas na pagpatay. Ngunit isang araw, matapos mapatay ni Yakamaru ang isang demonyo, doon ay may napansin na himala si Jukai dahil unti-unting tumubo ang kanang binti at paa ni Yakamaru. Nang tignan niya ang demonyo, doon niya napagtanto na isinangla ang ibang bahagi ng katawan ni Yakamaru sa mga ito. Dahil doon ay hinayaan ni Jukai na maglakbay si Yakamaru upang mabawi ang natitirang mga bahagi ng kanyang katawan at humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito maaaring samahan dahil baka makasagabal lamang siya sa layunin nito. Ibinigay niya rin ang kwintas na kasama nitong natagpuan sa bangka at umaasa siyang balang araw ay matatagpuan din nito ang kanyang tunay na pamilya. Nang bumalik ang kwento sa kasalukuyan, binanggit ni Biwamaru kay Dororo na bagamat hindi niya alam ang totoong nangyari kay Yakamaru, naniniwala siyang naglalakbay ito upang mabawi ang mga ninakaw na bahagi ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagpaslang ng mga demonyo. Bigla namang tumayo si Yakamaru at sinubukan niyang apakan ang apoy at sa unang pagkakataon ay naramdaman na niya ang sakit. Nang magpatuloy ang paglalakbay ng mga bida, isang babae ang nananalangin sa isang dambana ang nakita si Yakamaru na nakatayo sa ilalim ng ulan at sinabihan niya itong sumilong muna. Ngunit biglang nagsalita si Dororo at sinabihan niya ang babae na hindi nakakarinig si Yakamaru. Nang tanungin naman ni Dororo ang babae kung ano ang ipinapanalangin nito sa dambana, ibinunyag ng babae na hinihiling niyang makauwi na ang nawawala niyang kuya na isang sundalo na halos 5 taon na ang nakakaraan. Ilang sandali lamang ay isang sugatan namang lalaki ang nanghihingi ng saklolo habang si Yakamaru ay nakaramdam ng isang puti at pulang aura sa malayo at ito ay pinuntahan niya. Pagkasunod roon ni Dororo ay labis siyang nagulat nang makita niya ang ilang taong mga nakabulagta sa lupa at wala ng mga buhay. Bigla namang lumitaw ang salarin at inatake nito si Yakamaru, kung saan sinabi ng lalaki na nagawa lamang niya iyon dahil uhaw sa dugo ang kanyang sinumpang espada at kinokontrol ang sinumang humawak nito upang pumatay. Habang nararamdaman ni Yakamaru na ang espada nga lang ang may pulang aura, muli siyang inatake ng lalaki at dahil sa walang habas nitong pag-atake ay na-corner ang bida malapit sa isang bangin. Ngunit ginamit ni Yakamaru ang kanyang prosthetic leg upang matanggal ang espada ng lalaki habang tila sinadya naman itong magpahulog sa bangin. Nagpasya naman si Dororo na kunin ang prosthetic leg ni Yakamaru, ngunit nang mahawakan niya ang isinumpang espada ay siya mismo ang napasailalim sa kontrol nito. Kaya nang puntahan nito ni Yakamaru ay wala na roon si Dororo. Samantala, habang hinahanap ng babae ang mga bida, nakita niya ang lalaking nahulog sa bangin at lumalabas na ito pala ang kanyang nawawalang kuya. Dinala niya ang kanyang kuya sa kanilang tahanan at labis na natutuwa ang babae na nagngangalang Asushi. Ang kanyang kuya naman ay nagngangalang Tanosuke, kung saan agad naman itong hinanap ang kanyang nawawalang espada, ngunit alam niyang babalik din ito sa kanya. Samantala, bagamat nananatiling gising at alam pa ni Dororo ang nangyayari, kontrolado naman ng isinumpang espada ang kanyang katawan. Dalawang taga-nayon ang kanyang nakasalubong, ngunit bigla niyang inatake ang isa sa kanila, kaya naman agad ang mga itong nagtakbuhan. Sa oras ding iyon ay nakita na ni Yakamaru si Dororo, at napansin niya na tila hinahatak ng espada ang bata patungo kay Tanosuke. Samantala, habang hinihintay ni Tanosuke na bumalik ang kanyang espada, dumating si Asushi upang bigyan siya ng pagkain. Ngunit nang mapansin ni Asushi na tila wala sa sarili ang kanyang kapatid na tila may tinatawag, doon siya napaisip na marahil ang kanyang kuya ang responsable sa nasaksihan niyang pagkamatay ng maraming taga-nayon. Nang tanungin niya kung anong nangyayari sa kanyang kuya, ipinakita naman ng nakaraan kung paano nakuha ni Tanosuke ang isinumpang espada. Noong panahong nagsisilbi pa siya bilang isang sundalo, inutusan siya ng kanilang pinuno na patayin ang isang bilanggo. Ngunit dahil hindi niya ito kayang gawin, ibinigay sa kanya ang isang katana upang kitilin ang kanyang sariling buhay. Natakot si Tanosuke para sa kanyang sariling buhay, kaya naman kinuha niya ang katana at napilitan na patayin ang isang bilanggo. Gusto ng pinuno na subukan kung totoo ba ang mga kwento tungkol sa isinumpang espada na ito, na kapag nababahiran ito ng mas maraming dugo ay mas lalo itong nagiging matalas at nagiging makapangyarihan. Kaya matapos ng paslangin ni Tanosuke ang lahat ng bilanggo, bumalik ang espada sa orihinal nitong kapangyarihan, ngunit tuluyan na nitong kinuha ang kontrol sa kanyang katawan. Doon ay nilipol ni Tanosuke ang kanilang buong hukbo pati na ang kanilang malupit na pinuno, at simula noon ay naglakbay siya kasama ang isinumpang espada para pumatay. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, naramdaman na ni Tanosuke na malapit na sa kanya ang espada.
Sinubukan itong pigilan ni Asushi, ngunit kahit anong gawin niyang pakiusap ay tila hindi na ito ang kanyang kuya na kilala niya noon, at pinili pa rin itong umalis. Samantala, nakarating naman na si Dororo sa nayon kung saan labis siyang natuwa nang makita niyang naghihintay sa kanya roon si Yakamaru, ngunit nang ilabas nito ang espada ay labis siyang nabahala. Dahil kontrolado ng isinumpang espada ang katawan ni Dororo ay nagagawa niyang maiwasan ang mga pag-atake ni Yakamaru. Ngunit ang hindi niya alam ay nais lang palang tanggalin sa kanya ni Yakamaru ang isinumpang espada at siya ay nakatulog dahil sa labis na kapaguran. Gayunpaman, agad na naramdaman ni Yakamaru ang pagdating ni Tenosuke at muling napasa kamay nito ang isinumpang espada. Para na naman itong baliw na sinugod si Yakamaru habang nagising naman si Dororo sa pagdating ni Asushi. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagpigil pa si Yakamaru, at doon ay tinapos na niya ang kahibangan ni Tenosuke at nagawa niya ding putulin ang isinumpang espada. Doon ay wala nang nagawa si Asushi kundi magluksa na lamang para sa kanyang kapatid habang kita naman sa ngiti ni Tenosuke na tapos na rin ang kanyang paghihirap. Matapos namang mapawi ni Yakamaru ang bisa ng isinumpang espada ay nawasak ang isa sa mga estatwa ng mga demonyo, at dahil doon ay nabawi niya ang isa pang nawawalang bahagi ng kanyang katawan at ito ay ang kanyang mga tainga. Ngayon ay hindi na lamang nararamdaman ni Yakamaru ang pagpatak ng ulan, kundi nagagawa na rin niyang marinig ang mga ito. Samantala, dahil naman isa-isa nang nawawasak ang estatwa ng mga demonyo ay tila alam na ni Daigo ang nagiging sanhi nito, kaya sinimulan na niyang ipahanap ang kinaroroonan ng ipinatapon niyang anak. Matapos mabawi ni Yakamaru ang kanyang pandinig, labis siyang naaabala sa mga tunog mula sa kapaligiran. Mula sa pinakamaliit na ingay hanggang sa pinakamalaki ay sabay-sabay na pumapasok sa kanyang mga tainga, kaya nahihirapan siyang iproseso ang napakaraming impormasyon. Kaya upang mabawasan kahit papaano ang mga tunog na nakakaistorbo sa kanya ay tinakpan pansamantala ni Dororo ng tela ang kanyang mga tainga hanggang siya ay masanay sa ingay ng kapaligiran. Ilang sandali lamang ay may lumitaw na isang halimaw na ibon kung saan paulit-ulit nitong inaatake si Yakamaru. Dahil sa napakaraming tunog sa paligid ay nahihirapan si Yakamaru na mag-concentrate sa kanyang kalaban, buti na lamang ay napadaan si Biwamaru at madali niya lamang pinabagsak ang halimaw sa isang atake lamang. Naaawa si Dororo sa kalagayan ngayon ni Yakamaru, ngunit sinabi ni Biwamaru na normal lang iyon dahil unang beses pa lamang nitong ginagamit ang kanyang mga tainga. Muli namang nahirapan si Yakamaru sa dami ng tunog na kanyang naririnig, kaya sinabihan siya ni Biwamaru na kailangan niyang masanay sa mga ito, ngunit sadyang mahirap pa rin ito kay Yakamaru. Kinabukasan, maagang nagising si Yakamaru dahil nakarinig siya ng isang kaaya-ayang tunog. Nang sundan niya ang magandang tinig, ito pala ay nagmumula sa isang dalaga na nagngangalang Mio. Nais itong hawakan ni Yakamaru, ngunit agad na naramdaman ni Mio na mayroon siyang mataas na lagnat, kaya dinala siya nito sa kanilang tahanan upang maalagaan. Mula sa mahirap at sira-sirang bahay na iyon, doon nila nakilala ang mga batang ulila na napinsala dahil sa digmaan at nawalan ng mga magulang na inampon ni Mio upang maalagaan. Isa sa mga bata ang nagsabi kay Mio na kailangan na nitong matulog at sila na ang bahalang tumingin sa kanyang mga bisita. Maya-maya ay lumapit si Dororo sa isang bata upang tanungin kung bakit kailangan matulog ni Mio sa araw. Ipinaliwanag ng bata na gabi-gabing nagtatrabaho si Mio upang magsilbi sa hukbo ng angkan ng Sekai, kung saan ginagamit nito ang kinikita nitong pera upang masuportahan silang mga bata. Nagpaalam naman saglit si Biwamaru upang tumingin ng ligtas na ruta na kanilang daraanan, upang sa gayon ay makakaiwas sila sa nagbabandyang digmaan ng kalapit na nayon laban sa isang nayon na sakop ng angkan ng Sekai. Samantala, ipinakita naman na planong salakayin ni Daigo ang isang nayon na sakop ng angkan ng Sekai, ngunit sinabi ng isa sa kanyang tagasunod na kulang ang kanilang supply ng pagkain para sa mga sundalo dahil tinamaan ng tagtuyot ang kanilang lugar. Nang magsalita si Nui at sinabing tila nagsisimula ng mawala ang kasaganaan na ipinangako sa kanila, tila hindi naman ito nagustuhan ni Daigo habang palihim namang nakikinig ang kanilang anak na si Tohomaru. Kinahapunan, napansin ni Mio na hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Yakamaru, kaya naman nagpasya na siyang pumasok sa trabaho upang makahingi ng gamot sa angkan ng Sekai. Nagsimulang kumanta si Mio habang patungo sa kanyang trabaho, at tila sa lahat ng tunog sa paligid ay ito lamang ang nais na marinig ni Yakamaru. Sa parehong oras ding iyon, habang binabagtas ni Biwamaru ang rutang kanilang daraanan, napansin niya sa malayo ang isang malaking butas na may matang ng lilisik sa loob nito. Nang makabalik naman si Mio mula sa kanyang trabaho, medyo nakaramdam siya ng hiya nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Yakamaru.
Doon ay medyo naguluhan si Mio dahil sa tingin niya ay nakikita siya ni Yakamaru, ngunit alam niyang hindi naman ito nakakakita. Kaya nang ipaliwanag sa kanya ni Dororo na nakikita ni Yakamaru ang mga nilalang sa pamamagitan ng aura ng kanilang kaluluwa, doon ay medyo nakaramdam ng hiya si Mio sa kanyang sarili. Ngunit biglang hinawakan ni Yakamaru ang kanyang bibig at tila may nais itong sabihin. Napagtanto ni Dororo na tila nais ni Yakamaru na muling marinig na kumanta si Mio, at tila ang tinig ng dalaga ang tanging nagpapakalma lamang kay Yakamaru. Kaya naman ay buong puso namang kumanta si Mio, at dahil sa magandang tinig ng dalaga ay unti-unting nasanay si Yakamaru sa kanyang bagong pandinig. Bigla namang dumating si Biwamaru galing sa kanyang pagmamasid, kung saan sinabi niya sa lahat na may isang ligtas na lugar na maaaring gawing taguan sakaling sumiklab muli ang digmaan, ngunit ang problema ay pinamumugaran ito ng isang demonyo na tila walang balak na umalis roon. Nang marinig ito ni Yakamaru ay agad siyang tumungo roon upang paslangin ang demonyo, habang sinundan naman siya ni Biwamaru dahil hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang katawan. Nagpasya naman si Mio na magtrabaho rin sa teritoryo ng kalaban upang kumita pa ng maraming pera at mabigyan ng mas ligtas na lugar ang mga bata. Dahil nag-aalala ang isang bata sa kaligtasan ng kanyang ate ay nagpasya si Dororo na susundan niya ito upang mabantayan ng maayos si Mio. Samantala, nakarating na sina Yakamaru sa kinaroroonan ng demonyo, kung saan agad itong lumabas at unti-unti silang hinigop patungo sa butas. Nagawa nilang dalawa na bigyan ng pinsala ang demonyo, ngunit bigla nitong kinagat ang binti ni Yakamaru at hinila siya pababa, mabuti na lamang ay nailigtas siya ng matanda. Subalit biglang napasigaw si Yakamaru sa sakit dahil naputol pala ng demonyo ang kanyang kanang binti. Samantala, sinundan naman ni Dororo si Mio sa teritoryo ng kalaban, ngunit nang sumilip siya sa damuhan ay labis siyang nabigla. Lumalabas na isa palang sex worker si Mio, kung saan tinitiis niya na ibigay ang kanyang katawan sa mga sundalo kapalit ng pera upang mayroon siyang maiuwi sa mga bata. Dahil sa labis na pagkabigla ay napatakbo si Dororo, ngunit habang nasa daan ay nakasalubong niya si Biwamaru, at muli siyang nabigla nang makita ang putol na binti ni Yakamaru. Bagamat naputol ang binti ni Yakamaru, lumalabas na tila na ibalik naman ang boses ng bida. Nang makabalik si Mio galing sa kanyang trabaho, labis siyang nabigla nang makita ang kalagayan ni Yakamaru, kaya agad niya itong inalagaan. Si Dororo naman na hindi maitago ang kanyang pagkadismaya sa natuklasan niya tungkol kay Mio ay pinili na lamang muna na umalis. Habang nasa labas ay sinundan si Dororo ng isang bata. Bagamat wala itong alam tungkol sa totoong trabaho ni Mio, buong puso nitong ipinagmamalaki ang kanilang ate dahil sa pagtulong nito sa kanila at sa ibang tao. Binanggit din ng bata ang pangarap sa kanila ng kanilang ate, kung saan nais nitong makabili ng sariling lupa balang araw at gawin itong isang masaganang palayan, kaya naman pinipilit niyang makatulong rito kahit papaano dahil alam niyang nagsisikap ito para sa kanila. Nang marinig naman iyon ni Dororo ay bahagyang nawala ang sama ng loob niya kay Mio. Samantala, nakikiusap naman si Tohomaru sa kanyang ama na payagan siyang mamuno sa hukbo upang salakayin ang angkan ng Sekai, ngunit hindi siya pinayagan ni Daigo dahil masyado pa siyang bata upang lumaban. Sinubukan niyang lumapit sa kanyang ina upang humingi ng pahintulot, ngunit hindi rin pumayag si Nui dahil sa loob niya ay ayaw na rin niyang mawalan pa ng isa pang anak. Hindi ito labis na maintindihan ni Tohomaru, kaya naman lumabas na lamang siya kasama ng kanyang dalawang tagasunod. Pakiramdam ni Tohomaru ay hindi siya mahal ng kanyang ina dahil mula pa noong siya ay maliit ay hindi siya nabigyan nito ng sapat na atensyon, at palagi itong nagdadasal sa estatwang tinamaan ng kidlat na naputulan ng ulo. Isa pa ay iniisip niyang may itinatago sa kanya ang kanyang mga magulang, kaya naman nais niyang malaman kung ano ang kanilang itinatagong lihim. Samantala, pinipilit namang tumayo ni Yakamaru, buti na lamang ay dumating si Mio upang siya ay tulungan. Habang nagkakaroon ng magandang ugnayan ng dalawa, muling kumanta si Mio upang gumanda ang pakiramdam ni Yakamaru, at doon ay palihim naman silang pinagmamasdan ni Dororo. Ngunit nang tignan na rin ito ni Biwamaru ay napansin niya ang pagbabago ng aura ni Yakamaru, habang nagpasya na siyang umalis at nagpaalam kay Dororo. Subalit ang tanging bilin niya kay Dororo ay bantayan ng maigi si Yakamaru, dahil noong matapos nakawin ng mga demonyo ang kanyang katawan ay may naiwang apoy sa kanyang kalooban, at ang tanging hiling niya lamang ay hindi nito lamunin si Yakamaru. Nang mapansin naman ni Mio na nakatitig ng husto sa kanya si Yakamaru ay muli siyang nailang, dahil sa tingin niya na ang kanyang kaluluwa ay marumi at hindi kaaya-aya. Ngunit nang hawakan ni Yakamaru ang kanyang mukha, agad niyang naramdaman na ang mga kamay na iyon ay hindi siya kinasusuklaman.
Bago umalis si Mio, sinabi niya kay Dororo na alam na niyang natuklasan na nito ang kanyang tunay na trabaho, ngunit imbis na magalit ay humanga siya kay Dororo at tinanong kung paano naiintindihan ng isang batang katulad nito ang tungkol sa mga ganoong klaseng trabaho. Ipinaliwanag ni Dororo na isa iyon sa mga trabahong hindi ginawa ng kanilang ina gaano pa sila magutom, ngunit katulad ni Mio ay hindi rin sila nito pinabayaan, subalit dahil sa marahas na mundong kanilang ginagalawan ay namatay rin ito. Gayunpaman, humahanga siya sa katatagan at sakripisyo ni Mio, at simula ngayon ay nangako siyang susuportahan niya ito anuman ang mangyari. Samantala, mas pinaigting ang seguridad sa kampo ng angkan ni Daigo dahil pinaghihinalaan nilang may isang espiya roon na mula sa angkan ng Sekai. Kinabukasan, nang gumaling na ang binti ni Yakamaru, gumamit siya ng kahoy na magsisilbi niyang paa upang makabalik na siya sa pagsasanay. Nakiusap si Mio kay Dororo na bantayan ng maigi si Yakamaru dahil baka bumalik ito sa kinaroroonan ng halimaw, ngunit habang siya ay patungo na sa kanyang trabaho ay minamanmanan siya ng mga sundalo ng angkan ni Daigo, at pinaghihinalaan na siya ang espiya. Nang sumapit ang gabi, napansin ni Dororo na wala na sa kanyang tabi si Yakamaru, kung saan agad naman niya itong hinanap. Lumalabas na muling bumalik si Yakamaru sa kinaroroonan ng demonyo, kung saan sa pagkakataong ito ay handa na siyang patayin ito. Ngunit habang nakikipaglaban si Yakamaru sa demonyo ay ipinakita namang nag-alala si Mio sa kanyang pag-alis, ngunit may ilang sundalo na palang nakasunod rito. Sa pamamagitan ng espada na nakatago sa kahoy na binti ni Yakamaru ay nagawa niyang paslangin ang demonyo, at isa na namang estatwa sa Hall of Hell ang nawasak. Dahil doon ay nagawang mabawi muli ni Yakamaru ang kanyang naputol na binti, habang nagkita naman sila ni Dororo sa daan. Ngunit habang pauwi sila ay napansin nila ang makapal na usok na nanggagaling sa bahay, kung saan nang makarating roon si Dororo ay sinunog na pala ito ng mga sundalo, at walang awang pinaslang ang lahat ng bata pati na si Mio. Nanlaki ang mga mata ni Dororo at nais niyang puntahan si Mio, ngunit agad siyang pinigilan ng isang sundalo at handa ng patayin. Buti na lamang ay mabilis na nakarating si Yakamaru at pinutol niya ang braso ng sundalo, ngunit nang makita niyang wala ng buhay ang babaeng kanyang minahal ay doon na tuluyang nag-alab ang masamang apoy sa kanyang kalooban. Doon ay isa-isang pinagpapaslang ni Yakamaru ang mga sundalo at wala ni isa siyang balak na itira, habang agad na naalala ni Dororo ang bilin sa kanya ni Biwamaru. Kaya naman agad niya itong pinigilan dahil ayaw niya itong tuluyang lamunin ng kadiliman, ngunit isa sa mga sundalo ang nakatakas. Ipinakita ni Dororo ang isang supot na naglalaman ng mga binhi ng palay, kung saan ipinaliwanag niyang kinuha iyon ni Mio mula sa kampo ng kalaban upang matupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bukirin, at iwan na ang dating trabaho upang makapamuhay ng tahimik. Sa huling pagkakataon ay niyakap ni Yakamaru ang walang buhay na katawan ni Mio, at paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan ng babaeng kanyang minahal. Matapos mailibing sina Mio at ang mga batang ulila, ipinagpatuloy na nina Yakamaru at Dororo ang kanilang paglalakbay, dala-dala ang pangarap na iniwan sa kanila ni Mio. Makalipas ang ilang araw, pansin ni Dororo na ramdam pa rin ni Yakamaru ang matinding sakit sa pagkawala ng isang mahalagang tao sa kanya. Maya-maya pa ay may narinig si Dororo na 2 taong naglalandian, kaya naman pinagbabato niya ang paligid upang umalis ang mga ito. Ngunit nang may baunan ang nahulog mula sa itaas, bumungad sa kanya ang isang demonyong gagamba na agad namang kumilos si Yakamaru upang pakawalan ang lalaking bihag nito. Muli itong inatake ni Yakamaru, ngunit mabilis siyang sinaputan nito upang tumakas. Sinubukan pa itong habulin ng dalawa, ngunit mabilis na itong nakapagtago at kailangan makakain upang bumalik muli ang lakas. Hindi nagtagal ay narating ng mga bida ang isang nayon, kung saan pinag-iingat sila ng isang bantay dahil marami daw tao na nawawala tuwing gabi. Pinaghihinalaan ni Dororo na ang salarin ay ang demonyong gagamba, kaya nagpasya siyang hulihin nila ito kapalit ng pangakong gantimpala. Speaking of demonyong gagamba, makikita namang nagbalat kayo ito bilang isang babae. Kinabukasan, isang binata namang nagngangalang Yujiro, ang nakakita sa isang babaeng nakahandusay sa lupa. Labis itong nanghihina, kaya dinala niya ito sa kanyang bahay upang bigyan ng makakain, habang binigyan niya rin ito ng pangalan na Ohagi, dahil ayon sa babae ay wala daw itong pangalan. Umalis muna si Yujiro upang pumasok sa trabaho, ngunit wala siyang kaalam-alam na nag-uwi pala siya ng demonyo sa kanyang bahay. Si Yujiro ay nagtatrabaho sa isang minahan ng bato, kaya kahit madalas ang pagkakaroon ng aksidente roon ay wala siyang magawa dahil ito lang ang tanging ikinabubuhay ng kanilang nayon. Maya-maya pa ay nakita niya ang isang anunsyo, habang lumapit naman sa kanya sina Dororo upang malaman kung ano ang nakasaad rito.
Nang banggitin niya na tungkol ito sa gantimpalang nag-aabang kung sino ang makakahuli sa dumudukot sa mga tao, narinig niya mula kay Dororo na isang demonyo ang salarin at sila na ang bahalang humanap rito. Pagsapit ng gabi, doon pa lamang nakauwi si Yujiro. Nang makita niya ang ipis sa pinggan ni Yohagi ay imbis na patayin ay tinapon niya lamang ito sa labas, kung saan nagtaka si Yohagi kung bakit hindi niya ito pinatay. Nang banggitin ni Yujiro na lahat ng nilalang sa mundo ay may karapatang mabuhay at hindi dapat ito patayin, doon ay biglang naantig si Yohagi sa kabutihan ni Yujiro. Kaya naman kahit gusto niya itong kainin ay hindi niya magawa dahil pakiramdam niya ay ibang-iba ang binata sa ibang lalaking kanyang binibiktima. Kinabukasan, natuklasan ni Dororo na may isa na namang lalaki ang nawala, ngunit binanggit niya na ilang gabi na silang naghahanap ni Yakamaru at wala naman silang nakitang kahit anong kakaiba kagabi. Doon siya nagsimulang maghinala na marahil isang tao rin ang salarin at hindi isang demonyo. Kinagabihan, napansin ni Yujiro na patuloy namang nanghihina si Yohagi. Doon na inamin ni Yohagi na kailangan niyang sumipsip ng buhay upang lumakas, ngunit tila wala siyang nakikitang pwedeng mabiktima sa nayo na iyon. Subalit imbis na matakot, sinabi ni Yujiro na tutulungan niyang makatakas si Yohagi mula sa nayon dahil para sa kanya ay lahat ng buhay ay mahalaga. Kaya gamit ang sikretong daan na alam ni Yujiro, doon ay palihim niyang itinakas si Yohagi. Ngunit habang nasa daan ay nakasalubong nila ang mga bida, kung saan agad na sinabi ni Dororo kay Yujiro na isang halimaw ang kasama nito at ito ang salarin sa pagkawala ng mga tao. Gayunpaman ay dinepensahan ito ni Yujiro at inamin na siya ang pinaghihinalaan nilang kidnapper, ngunit ang katotohanan ay tinutulungan lamang niyang makatakas ang mga taga-nayon dahil sa mahirap na trabaho sa quarry. Nang marinig ito ng mga nagpapatrulyang sundalo, doon nila inamin na kasinungalingan lamang ang tungkol sa pabuya, dahil kapag nawalan pa sila ng iba pang manggagawa sa quarry ay sila ang malilintikan sa mga nakatataas. Kaya nang matuklasan nilang si Yujiro pala ang salarin sa pagtakas ng mga manggagawa ay agad nila itong inaresto. Agad naman ang mga itong sinaputan ni Yohagi at sinipsip ang kanilang mga lakas buhay, habang mabilis niyang sinaputan si Yakamaru upang sila ay makatakas ni Yujiro. Nang bahagya na silang makalayo, sinabi ni Yohagi na kailangan pa niyang sumipsip ng lakas buhay ng 5 o 6 pang lalaki upang bumalik ang kanyang lakas. Dagdag pa niya na lakas buhay lamang ang kanyang kinukuha at hindi kailanman pumapatay ng tao, na labis na ikinatuwa ni Yujiro. Ngunit nang magpatuloy na silang tumakas at marating ang lihim na lagusan, doon ay naabutan na sila ng mga sundalo at tinamaan ng mga palaso si Yujiro. Doon ay labis na nagalit si Yohagi at siya ay muling nag-anyong demonyong gagamba at sinaputan niya ang lahat ng sundalo. Ngunit biglang dumating si Yakamaru at mabilis niyang inatake si Yohagi, habang nagawa naman siya nitong maitaboy. Nang muling tumayo si Yakamaru, doon na nakiusap sa kanya si Yujiro na huwag patayin si Yohagi dahil kailanman ay hindi ito pumatay ng tao at nais lamang nila ay makapamuhay na ng magkasama. Kaya nang makita nga ni Yakamaru na naging dalisay na puti ang aura ni Yohagi, doon ay pinaniwalaan niya ang sinasabi ni Yujiro at hinayaan na lamang niyang makatakas ang dalawa. Nang ipagpatuloy na ng dalawa ang kanilang paglalakbay, labis na namangha si Dororo dahil ngayon lamang niya nalaman na may mga demonyo palang kayang magbago at umibig ng tunay sa isang tao. Kinalaunan, ipinakita naman ng isang nayo na inuulan ng napakalakas. Ngunit nang tumila ito ay napansin ng mga taga-nayon na umuulan naman ng abo mula sa isang maitim na ulap na nakapalibot lamang sa kanilang nayon. Napagtanto ng mga taga-nayon na senyales ito ng paparating na kapahamakan, kaya sinabi ng pinuno na kailangan nilang maghanda ng isang babaeng ihahandog bilang nobya para sa tinatawag nilang Nekosegarumo. Samantala, habang patuloy pa ring naglalakbay sina Yakamaru at Dororo, napansin nila sa kabilang daan ang tila isang prosesyon ng kasal. Ngunit habang pakiramdam ni Dororo na tila may mali sa emosyon ng mga ito, biglang lumitaw ang isang bata at nais nitong atakihin ang mga taong nakaputi. Sinubukan nitong pigilan ni Dororo, ngunit nagmatigas ang bata at sinabing kailangan nitong pigilan na ialay ang kanyang ate sa isang halimaw. Nang marinig ito ni Dororo ay agad siyang naging interesado at tinanong kung maaari ba nitong ikwento sa kanila ang nangyari. Itinuro ng bata ang maitim na ulap na nasa ibabaw ng buong nayon, kung saan isa daw itong halimaw na mahilig kumain ng mga tao. Ang tanging paraan lamang upang mapigilan daw ito ay ang pag-aalay ng isang nobye sa tuwing ito ay nagpapakita, ngunit sa kasamaang palad ay ang kanyang ate ang napili sa pagkakataong ito. Ngunit sinabi ni Dororo sa bata na nagngangalang Saro na huwag itong mag-alala dahil narito si Yakamaru upang paslangin ang halimaw, subalit hindi ito magiging libre.
Nang ibigay ni Saro ang kanyang pangunang bayad, medyo nadismaya si Dororo dahil inakala niya na mga uod lamang ang mga ito, ngunit nang tignan niya ng mabuti ay may kasama pala itong maliit na ginto. Agad na nilang sinimulan ang kanilang misyon kung saan matapos iwan ng mga taga-nayon ang ate ni Saro sa ibabaw ng isang burol ay pinatulog nila ang dalawang nagbabantay rito. Agad na pinakawalan ni Saro ang kanyang ate, ngunit agad din itong tumangging sumama dahil ibinunyag nitong kusa nitong tinanggap ang kapalaran dahil ayaw nitong may mamatay sa mga taga-nayon at kasama na roon si Saro. Subalit tiniyak naman ni Dororo na papatayin nila ang halimaw at sinabing huwag na itong mag-alala. Ilang sandali lamang ay lumitaw na ang makapal na ulap at binalot silang lahat habang hinigop nito ang dalawang bantay paitaas at pagkatapos ay isinukan na halos putol-putol na ang mga katawan. Si Yakamaru naman ay hindi alam kung ano at sino ang kanyang aatakihin dahil sa kanyang paningin ay puro kulay pula ang lahat ng kanyang nakikita. Ilang sandali lamang ay lumitaw na ang totoong katawan ng halimaw at ito ay isang higanteng alupihan. Balak nitong kainin si Saro, ngunit tinulak siya ng kanyang ate upang ito ang tuluyang makain ng halimaw. Susugod pa sana ito ngunit biglang sumabog ang mainit na singaw mula sa lupa, kaya napilitan itong umalis dahil nasasaktan pala ito sa sikat ng araw. Matapos ang nangyari ay dinala ni Saro sina Dororo sa kanyang tirahan at doon niya ibinunyag na hindi niya totoong kadugo ang kanyang tinatawag na ate. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang ay natuto na siyang mamuhay ng mag-isa, ngunit dahil sa mga walang awang taga-nayon ay sinunog ang kanyang tahanan sa bundok at minsan ay sinasaktan pa siya ng mga ito. Subalit nang makilala niya ang kanyang tinatawag na ate na tumulong at nag-alaga sa kanya, doon ay nagkaroon muli siya ng pag-asang magpatuloy at pinapangarap na sana ay naging kapamilya niya na lamang ito. Nang marinig ni Dororo ang kanyang kwento ay nangako siyang tutulungan niya si Saro na ipaghiganti ang kanyang ate, ngunit mayroon silang isang problema dahil si Yakamaru ay tila hindi nito matunton kanina kung nasaan ang tunay na katawan ng halimaw. Gayunpaman, nagpasya si Dororo na sila na lamang muna ni Saro ang papatay sa halimaw at gagamitin nila ang sikat ng araw upang matalo nila ito. Kinabukasan ay sinimulan na nila ang kanilang plano kung saan si Dororo ang nagsilbing pain sa halimaw at nagpahabol siya rito upang dalhin ito kung saan lumalabas ang mainit na singaw ng lupa. Mula naman sa itaas ay pinana ni Saro ang pinagmumulan ng singaw upang lumikha ng malaking pagsabog kung saan ang layunin ng kanilang plano ay mawala ang maitim na ulap at mailantad ang halimaw mula sa sikat ng araw. Ngunit nang inakala nilang gumana ang kanilang plano, biglang kumilos ang halimaw at naglabas muli ng itim na ulap upang takpan ang sikat ng araw. Sa sandaling iyon ay biglang dumating si Yakamaru na may dalang pana, kung saan sa pamamagitan ng tunog ng pagtama ng mga palaso ay natunton niya ang eksaktong lokasyon ng halimaw, kaya naman gamit ang kanyang espada ay inatake niya ang kanang mata ng halimaw. Gayunpaman ay mabilis din itong bumangon at gumanti ng pag-atake sa kanya. Nang napagtanto naman ni Dororo na ginagamit ni Yakamaru ang pandinig nito upang matukoy ang halimaw, tumalon siya sa likod ng halimaw at itinali ang kanyang sarili, habang sinabihan niya si Yakamaru na sundan ang tunog ng kanyang boses. Noong una ay nawalan ng malay si Dororo matapos tamaan ng bato, kaya nahirapan si Yakamaru na muling tukuyin ang halimaw. Gayunpaman ay nagawa pa rin ni Yakamaru na madepensahan ang kanyang sarili, habang muli namang nagkamalay si Dororo. Kaya nang muling marinig ni Yakamaru ang boses ni Dororo ay nagawa niyang matukoy kung nasaan ang isang mata ng halimaw na naging dahilan upang lumabas ito mula sa ulap at direktang tamaan ng sikat ng araw. Habang lumalabas na may isa pa palang ulo sa buntot nito, tumalon si Yakamaru sa bibig nito at doon na niya tinapos ang halimaw matapos niyang hiwain ito sa dalawa. Matapos nilang bumagsak sa tubig, nagawa rin palang mailigtas ni Yakamaru ang ate ni Saro, kaya labis ang saya ng dalawa nang muling makitang buhay ang isa't isa. At dahil naman muling nakapatay si Yakamaru ng isang demonyo, doon ay muli niyang nabawi ang isang parte ng kanyang pandama at ito ay ang kanyang pang-amoy. Matapos ang lahat ng nangyari ay muling nagbigay si Saro ng ginto kay Dororo, habang nagbigay naman ang kanyang ate ng mga bulaklak bilang pasasalamat. Sa huli ay muling ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay. Ngunit biglang nagulat si Dororo nang marinig niyang binanggit ni Yakamaru ang kanyang pangalan, at labis ang kanyang tuwa dahil ito ang unang beses na narinig niyang magsalita si Yakamaru. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay, napansin ni Yakamaru na bigla na lamang bumagsak si Dororo dahil sa matinding lagnat. Bagamat hindi pa gaanong marunong magsalita si Yakamaru ay sinubukan niyang manghingi ng tulong, ngunit sa kasamaang palad ay walang nais na tumulong sa kanila. Hanggang sa may napadaan na isang madre, at agad sila nitong dinala sa isang templo upang maalagaan si Dororo.
Nang bahagyang magkamalay si Dororo, binanggit niya sa madre na kinamumuhian niya ang mga bulaklak ng Red Spider Lily dahil ito ang nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga magulang. Lumalabas na si Dororo ay anak ng pinuno ng isang grupo ng mga bandido na nagngangalang Hibukuro. Ang kanyang ina naman ay nagngangalang Ojiya, habang Itachi naman ang pangalan ng kanang kamay ng kanyang ama. Isang gabi ay sinalakay ng mga samurai ang kanilang pinagtataguan, kung saan kahit na mas marami ang kanilang kalaban ay nagtagumpay pa rin silang manalo. Gayunpaman, alam ni Hibukuro na muli silang hahabulin ng mga kalaban, kaya nagpasya siyang ilipat muna ang kanilang grupo sa ibang lugar. Lumalabas na ang grupo ni Hibukuro ay binubuo ng mga ronin at mga magsasaka na ang kanilang layunin ay puntiryahin ang mga tiwaling samurai. Noong panahong iyon, kilala ang mga samurai bilang isang malupit na puwersang militar at madalas mang-api at manakit ng mga inosenteng tao. Hindi maunawaan ng murang edad ni Dororo kung bakit nilalabanan nila ang mga ito, ngunit ipinaliwanag sa kanya ng kanyang mga magulang na nais lamang nilang ipaglaban ang katarungan para sa mga ordinaryong mamamayan, katulad ng ginawa ng mga ito sa kanilang nayon. Ngunit biglang nagmungkahi si Itachi na marahil ay kalimutan na nila ang nakaraan at ang pagsanib sa hukbo ng mga samurai ang tanging praktikal na paraan upang sila ay mabigyan ng magandang posisyon. Subalit hindi ito nagustuhan ni Hibukuro at sinabihan na huwag na nitong babanggitin ang ganoong ideya. Kinalaunan ay muli silang sumalakay sa isang pangkat ng mga samurai, ngunit lumalabas na tila handa ang mga ito at marami sa kanila ang nasugatan kabilang na ang ama ni Dororo. Isa pala itong patibong mula sa pagtataksil ni Itachi, kung saan ipinagkanulo sila nito kapalit ng posisyon at kapangyarihan matapos itong sumapi sa hukbo ng mga samurai. Bagamat hindi nito pinatay si Hibukuro, kinuha nito ang lahat ng kanyang kasamahan upang sumapi rin sa kalaban. Nagpatuloy silang mag-anak kahit sa masamang kalagayan ni Hibukuro, kung saan nabuhay sila sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkain sa mga namatay na sundalo, habang nasaksihan pa ni Dororo ang mga taong napilitang kumain ng kapwa-tao dahil sa matinding kagutuman. Isang araw ay nasaksihan nila ang pagsunog ng mga samurai sa kabahayan sa isang nayon. Ngunit nang sinubukan nilang umalis na lamang, nakita sila ng mga sundalo at doon ay pinilit ni Hibukuro na protektahan ang kanyang mag-ina. Bagamat siya ay nasaksak at nagawang patayin ang lahat ng sundalo, siya ay namatay din sa bandang huli na sobrang ikinalungkot ni Dororo. Simula noon ay magkasama na lamang sila ng kanyang ina na pinilit mabuhay, kung saan ilang buwan silang pag-alagala dala ang matinding kagutuman sa lupaing winasak ng digmaan. Isang araw ay may nagsabi sa kanila na may mayayaman na namimigay ng pagkain sa isang kalapit na templo, ngunit pagdating nila roon ay muli nilang nakita si Itachi. Agad nitong naintindihan ng makitang hindi na nila kasama si Hibukuro, habang si Dororo naman ay hindi maitago ang kanyang galit dahil sa ginawa nito sa kanila. Nang oras na upang sila ang mabigyan ng pagkain, lumalabas na wala silang dalang mangkok upang lagyan ng mainit na sopas. Kaya naman ay inilahad na lamang ni Ojiya ang kanyang kamay upang doon ilagay ang mainit na pagkain, upang sa gayon ay makakain na ng maayos sa pagkain si Dororo. Matapos yun ay pinili na lamang nilang umalis at napadpad sila sa isang lugar na maraming bulaklak ng Red Spider Lily. Ngunit dahil sa labis na kagutuman at sugat sa kanyang mga kamay, doon ay tuluyang bumagsak si Ojiya sa sobrang panghihina. Hindi na nito kaya pang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, ngunit bago ito pumanaw ay naghabilin ito kay Dororo na huwag siyang susuko kahit ano pa ang mangyari. At iyon ang rason kung bakit kinamumuhian ni Dororo ang mga bulaklak ng Red Spider Lily. Ngunit sa kabila nito ay lagi niyang daladala ang kanyang pangako sa kanyang mga magulang na kailanman ay hinding-hindi siya susuko. Matapos ang 3 araw ay tuluyan ng gumaling si Dororo at muli nilang ipinagpatuloy ni Yakamaru ang kanilang paglalakbay. Samantala, iniulat na ng isang tauhan ni Daigo na isa sa kanilang commander ang naputulan ng braso dahil sa isang binata na may artipisyal na mga braso. Nang marinig ni Daigo ang balitang iyon ay agad niyang nakumpirma na buhay ang sanggol na kanyang ipinatapon at narito ito upang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Sa isang napakalaking lawa, isang sugatan na mangingisda ang pilit na inililigtas ang sarili. Ngunit bigla na lamang umalo ng malakas at isang higanteng demonyong alimango ang lumitaw at nilamon siya nito ng buhay. Samantala, nag-aalala si Daigo dahil sa matinding tagtuyot na nangyayari sa kanyang nasasakupan. Dahil doon ay agad siyang tumungo sa Hall of Hell upang tignan ang kalagayan nito, at laking gulat niya nang makita na marami na pala sa estatwa ng mga demonyo ang nabasag. Nang tanungin niya ang mga demonyo tungkol rito, binigyan siya ng mga ito ng isang pangitain at doon ay nakita niya ang kasagutan sa kanyang tanong.
Sa kabilang banda naman, nagsisimula ng maghinala si Tahomaru sa mga lihim na itinatago ng kanyang mga magulang. Kaya naman inutusan niya ang kanyang dalawang tauhan na si Hyogo at Mitsu na magsiyasat tungkol rito. Dahil doon ay nagawa nilang madukot ang isa sa mga tauhan ni Daigo at pinainom ng gamot upang ito ay mapilitan na magsalita. Bagamat isiniwalat nito na may pinapahanap si Daigo na isang sanggol na 16 na taon nang nawawala, tumanggi na itong sabihin kung bakit ipinapahanap ang sanggol at kinagat ang kanyang dila upang hindi na ito makapagbigay pa ng karagdagang impormasyon. Dahil doon ay personal na kinausap ni Tahomaru ang kanyang ama tungkol rito at tinanong kung may kinalaman rin ba ang estatwang putol ang ulo na palaging sinasamba ng kanyang ina. Subalit nang galit na tumangging sabihin ng kanyang ama ang katotohanan tungkol rito, labis siyang nagulat sa naging reaksyon ng kanyang ama at umalis na lamang siya upang hindi na makapagbitaw ng masakit na salita. Hindi nagtagal ay natagpuan siya ng kanyang mga tauhan kung saan sinabi niya sa mga ito na mula pa noong bata siya ay ngayon niya lamang nakitang ganoon kaseryoso ang kanyang ama. Kaya naman naniniwala siya na napakahalaga ng sanggol na nawawala sa kanyang ama at lalo siyang naging determinado na alamin ang katotohanan. Ngunit bigla siyang naantala nang mapansin niya ang isang nayo na kanilang nasasakupan na tila may nangyayaring isang kaguluhan. Pagdating nila roon ay agad na humingi ang mga taga-nayo ng tulong kay Tahomaru dahil mayroon daw isang demonyong naninirahan sa lawa. Dahil marami na daw itong naging biktima, agad na nagpasya si Tahomaru na tulungan ng mga tao at talunin ang demonyo. Sakay ng mga bangka, agad silang naglayag patungo sa gitna ng lawa at pagdating nila roon ay agad na nagkaroon ng isang alimpuyo at lumitaw ang demonyong alimango. Buti na lamang ay nakatali ang kanilang mga bangka sa mga puno upang hindi sila higupin nito, ngunit agad na kinuha ng demonyo ang isang sundalo at saka ito kinain. Mabilis namang kumilos ang mga tauhan ni Tahomaru upang atakihin ang demonyo habang nagawa naman niyang putulin ang isa sa sipit nito. Subalit nang muli itong lumubog sa ilalim ng tubig, sinimulan nitong butasin ang kanilang bangkang sinasakyan, dahilan upang sila ay mapilitan na umatras. Muli silang nag-isip kung paano matatalo ang demonyo, kung saan habang nakatanaw sa mataas na lugar ay napansin ni Tahomaru ang isang bahagi ng katubigan. Kaya naman sa tulong ng mga taga-nayon, plano ni Tahomaru na gumawa ng isang dam upang ikulong ang alimango sa mababaw na bahagi at magawa nilang matalo ito. Sinimulan nilang akitin ang alimango gamit ang isang bangka patungo sa ginawa nilang dam upang ikulong ito at saka nila binuksan ang pangalawang gate upang lumabas ang naipon na tubig, dahilan upang maiwan na nakatiwangwang sa lupa ang alimango. Doon ay sinimulan na ni Tahomaru at ng kanyang dalawang tauhan na salakayin ang demonyo habang pinagbabato naman ito ng mga taga-nayon. Ngunit masyadong matalino ang alimango at sinimulan nitong wasakin ang dam na naging dahilan upang tangayin sila ng rumaragasang tubig. Bagamat nagawang mailigtas ni Hyogo ang ilang tao, siya naman ang tinangay ng agos patungo sa bibig ng demonyo. Ngunit bago pa man siya makain nito ay biglang dumating si Yakamaru at madali lamang tinapos ang demonyo na labis na ikinamangha ni Tahomaru. Kaya naman matapos ang napakaraming taon, doon na nag-cross ang landas ng magkapatid sa unang pagkakataon. Matapos ang mga nangyari, nagpasalamat si Tahomaru kay Yakamaru sa pagliligtas sa kanyang tauhan at sa mga taga-nayon, ngunit tila hindi niya nagustuhan kung paano siya tignan ng bida. Doon ipinaliwanag ni Dororo na bulag si Yakamaru at kaluluwa lamang ng mga nilalang ang kanyang nakikita, na labis na ikinagulat ni Tahomaru dahil kaya daw nitong makipaglaban kahit may kapansanan. Sa huli ay binayaran ng mga bida sa ginawa nilang serbisyo at itinuro ang lupain ni Daigo na pwede nilang puntahan, ngunit bago sila maghiwalay ay tinanong ni Tahomaru ang pangalan ni Yakamaru. Medyo nakaramdam ng pagkadismaya si Tahomaru sa kanyang sarili dahil ang isang tulad niyang tagapagmana ng isang lupain ay hindi nagawang matalo ang demonyo, habang ang isang palaboy na katulad ni Yakamaru ay nagawa ito. Gayunpaman, sinabi niya na kailangan pa niyang magsanay ng mabuti at hinding-hindi siya magpapatalo kahit kanino man. Nang makarating sina Yakamaru sa isang nayo na nasasakupan ni Daigo, doon ay may isang baliw na babae na tila may hawak na sanggol. Nang makita nito si Yakamaru, bigla itong natakot at sinabing dumating na ang demonyong bata. Pumunta naman sina Dororo at Yakamaru sa isang pagtatanghal tungkol kung paano napaunlad ni Daigo ang kanyang nasasakupan, kung saan doon ay muli nilang nakita si Biwamaru. Natuklasan ni Biwamaru ang nangyari kina Mio habang sinabi niya na pupuntahan niya ang lugar kung saan nakatala ang mga demonyong natalo ni Daigo at titignan kung totoo ba ang alamat. Ngunit bago siya umalis ay napansin niya ang mga kulay pula sa kaluluwa ni Yakamaru na nangangahulugang pumatay na ito ng isang tao, kaya binalaan niya itong mag-ingat.
Samantala, iniulat ni Hyogo at Mitsu kay Daigo ang tungkol sa bulag at walang brasong batang lalaki na nagngangalang Yakamaru, kung saan dagdag pa nila na kilala ito bilang isang mangangaso ng mga demonyo. Nang muli namang gumala sina Dororo at Yakamaru sa nayon, narinig nila ang dalawang lalaking nag-uusap tungkol sa tinatawag na Banmon, kung saan sinubukan nilang magtanong tungkol rito. Ang Banmon ay isang kuta na ginagamit ng hukbo ni Daigo upang protektahan ang kanilang nayon laban sa mga pag-atake ng angkan ng Asakura, na isang kaaway naman ng angkan na madalas na nakikipagdigma sa kanila. Dahil napakaraming taong namatay rito, gabi-gabi ay nagtitipon doon ang mga multo upang kainin ang mga bangkay. Habang nakakaramdam si Yakamaru ng malakas na aura ng demonyo na bumabalot sa pader, isang bata ang biglang lumapit sa kanila at nagbabala na huwag silang tatawid ng pader kung ayaw nilang mamatay. Iyon ay dahil may mga sundalo ng angkan ng Asakura ang nag-aabang sa malayo, at kapag napatay sila ng mga ito ay ilalagay ang kanilang mga bangkay sa pader. Ang batang iyon ay nagngangalang Sukroko, kung saan dating nakatira sa isang nayon na nasa likod ng pader. Ngunit nang dumating ang angkan ng Asakura ay sinunog ng mga ito ang buong nayon upang itayo ang Banmon, kaya marami sa mga taga-nayon ang napahiwalay sa kanilang mga pamilya kabilang na siya. Gayunpaman ay nais pa rin niyang makauwi balang araw, ngunit hindi niya ito magawa dahil may mga nagbabantay na sundalo sa umaga, habang sa gabi naman ay labis siyang natatakot dahil may mga demonyo daw sa lugar. Doon na pumasok si Dororo at sinabi niyang tutulungan nilang makauwi si Sukroko pagsapit ng gabi, at si Yakamaru daw ang bahalang pumatay sa demonyo. Samantala, labis na natuwa si Nui nang malaman niyang buhay pa pala ang kanyang anak, ngunit kabaliktaran naman ito kay Daigo dahil sagabal daw ito sa pag-unlad ng kanilang lupain at nais niya itong patayin. Hindi nagawang mapigilan ni Nui si Daigo sa balak nito, ngunit narinig naman ni Tahomaru ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Dahil sa mga narinig ni Tahomaru ay nagkaroon siya ng hinala at sinubukan nilang hanapin si Yakamaru sa isang nayon. Doon niya nakasalubong ang baliw na babae, kung saan nang makita pa lamang siya nito ay nabanggit nitong dumating na ang batang demonyo at wawasakin si Daigo. Doon na ibunyag na ang babae ay isa sa mga kamadrona na tumulong nung ipinanganak si Yakamaru, kung saan isinalaysay nito ang buong katotohanan tungkol kung paano isinakripisyo ni Daigo ang katawan ng kanyang sariling anak sa mga demonyo, kapalit ng kasaganahan ng kanyang nasasakupan. Samantala, nagsimula ng maghanda sina Dororo sa kanilang plano matapos umalis ang mga sundalo ng Asakura. Ngunit ilang sandali lamang ang nakalipas ay lumitaw na ang mga masasamang espiritu na may anyong mga lobo, kung saan agad ang mga itong nilabanan ni Yakamaru. Subalit habang nilalabanan ng mga ito ni Yakamaru ay sinamantala ni Sukroko ang pagkakataon at sinubukan niyang umuwi ng mag-isa, kaya naman ay sinundan ito ni Dororo, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli ito ng mga sundalo ng Asakura. Nagsama-sama naman ang mga espiritu upang maging ganap itong isang malaking lobo, kung saan nagawa nitong maibabawan si Yakamaru. Gayunpaman, nang magawang maitaboy ito ni Yakamaru, ilang mga palaso ang pumigil sa espiritu at saka ito mabilis na naglaho. Ang mga ito pala ay nagmula sa mga sundalo ni Daigo, kung saan matapos ang 16 na taon ay nakita na rin ni Daigo ang sanggol na kanyang ipinatapo noon. Nang makita ni Yakamaru ang kaluluwa ng kanyang ama, agad siyang na-curious rito at sinubukan lumapit upang tanungin kung sino ito. Subalit nang tawagin siya ni Daigo na anak ng isang demonyo at tanungin kung bakit buhay pa siya, doon ay labis niya itong ikinagulat. Inutusan na ni Daigo ang mga sundalo na patayin si Yakamaru, ngunit nagawa niyang maiwasan ang mga ito at mabilis na nakatakas. Gayunpaman, hindi mawala sa isip ni Yakamaru ang mga sinabi sa kanya ni Daigo at sinimulan niyang usisain ang katotohanan. Samantala, nahuli rin si Dororo ng mga sundalo ng Asakura at ikinulong sila ni Sukroko kasama ng ilang sundalo ni Daigo. Mula sa isa sa mga sundalo, napansin ni Dororo ang simbolo sa tuwalya nito, kung saan bigla niyang naalala na kapareho ito sa simbolo sa supot na dala ni Yakamaru. Ilang sandali lamang ay napansin niya ang isang maliit na butas na pwede nilang madaanan upang makatakas, ngunit dahil natatakot si Sukroko ay siya na lamang ang kumilos upang humingi ng tulong kay Yakamaru. Ngunit ay nakita siya ng mga sundalo at sinubukan siyang patayin ng mga ito, buti na lamang ay tinulungan siya ni Sukroko upang siya ay tuluyang makatakas. Dahil naman sa nalaman ni Tahomaru mula sa baliw na babae, doon ay hinarap niya ang kanyang ina upang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang nakakatandang kapatid na ipinatapo ng mga ito noon. Nang aminin ni Nui ang katotohanan, labis na nadismaya si Tahomaru at sinabi niyang walang awa ang kanyang mga magulang.
Ngunit biglang dumating si Daigo at ipinaliwanag na ginawa niya ang lahat para sa kapakanan ng kanilang nayon dahil noon ang mga tao sa lupain na ito ay tila naghihintay na lamang ng kamatayan, kaya nakipagkasundo siya sa mga demonyo kapalit ng kasaganahan. Habang para kay Tahomaru ay isa pa rin itong baluktot na desisyon, ipinaliwanag ni Daigo na wala siyang ibang pagpipilian kundi isakripisyo ang sarili niyang anak para sa kinabukasan ng lahat. Ngunit bigla silang natigilan nang makita nilang natunton ni Yakamaru ang kanilang tahanan, kung saan nang makita ni Nui ang kanyang anak matapos ang 16 na taon ay nais niya itong lapitan. Dumating ang mga bantay at inatake ng mga ito si Yakamaru, ngunit pinigilan ng mga ito ni Tahomaru at sinabing iyon ang kanyang nakakatandang kapatid. Subalit hinamon siya ng kanyang ama na pumunta sa templo ng Hall of Hell at wasakin ang mga estatwa roon kung handa ba siyang isakripisyo ang buong lupain para lamang sa kanyang kapatid. Habang iniisip ni Yakamaru ang mga nangyari at kung sino ba talaga ang mga taong kanyang nakita, bigla siyang natagpuan ni Dororo at sinabing kailangan nilang iligtas si Sukroko. Ngunit masyado na silang huli dahil ang mga bilanggo ay nakatakda ng patayin sa Banmon at gagamitin silang hudyat upang magdeklara ang Asakura ng gyera laban sa angkan ni Daigo. Samantala, matapos pumunta ni Biwamaru sa templo ng Hall of Hell, labis siyang nadismaya kay Daigo dahil walang katotohanan ng mga kwentong kanyang narinig tungkol rito. Ngunit habang siya ay papaalis ay nakasalubong niya sina Tahomaru na patungo namang Hall of Hell, kung saan agad niyang napansin na tila kahawig nito ang kaluluwa ni Yakamaru. Subalit nang makarating sina Tahomaru sa Hall of Hell ay tila itinaboy lamang sila ng mga demonyo palabas ng templo, kaya ngayon ay nahaharap si Tahomaru sa isang mabigat na desisyon, kung lalabanan ba niya ang kanyang ama o ituturing na ring isang kaaway ang kanyang kapatid. Samantala, habang naghahanda na rin ang kampo ni Daigo para makipagdigma sa angkan ng Asakura, makikita naman si Nui na tila may binabalak. Hindi nagtagal, inilabas na ang mga bilanggo upang gamitin ang mga itong hudyat para simulan na ang digmaan ng dalawang angkan, kung saan naipit si Sukroko sa gitna ng kaguluhan habang nakagapos. Ngunit kasabay nito ay muling lumitaw ang mga masasamang espiritu at sinimulang kainin ng ilang sundalo, habang makikita namang patungo na sina Yakamaru upang iligtas si Sukroko. Dahil doon ay napilitang umatras ang angkan ng Asakura, habang nang makarating naman roon si Yakamaru ay nakaharap niya si Daigo at ang mga sundalo nito. Naroon din ang sundalo na pinutulan niya ng braso noon, kung saan nang makita pa lamang siya nito ay labis itong natakot at napaihi pa sa salawal. Subalit ay nagpaalala naman ito kay Yakamaru tungkol sa pinakamahalagang tao na nawala sa kanya, na naging dahilan upang hindi niya muling mapigilan ang kanyang emosyon. Ngunit natigilan lamang siya nang biglang dumating si Tahomaru, kung saan sinabi nito na siya ang kanyang nakakatandang kapatid. Sa una ay binanggit ni Tahomaru ang malupit na ginawa ng kanilang ama kay Yakamaru at para sa kanya ay isa itong kalupitan, ngunit mas pinili niya ang kapakanan ng kanilang nasasakupan at inakusahan niyang isang banta ang kanyang kapatid sa kapayapaan ng kanilang lupain. Ngayon ay nais na niyang patayin si Yakamaru at doon nagsimula ang laban ng magkapatid, kung saan ikinatuwa naman ito ni Daigo dahil ngayon ay naiintindihan na rin siya ni Tahomaru. Samantala, habang kinakalaga naman ni Dororo si Sukroko ay muling lumitaw ang masamang espiritu at nais nitong kainin si Sukroko. Dahil sa pagmamadali ni Yakamaru upang tumulong ay nagawa niyang masugatan ang kanang mata ni Tahomaru, habang nagawa niyang harapin ang espiritu sa tamang oras at sinipsip naman ito ng pader. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla namang dumating si Nui dala ang estatwang putol ang ulo, kung saan hindi na niya kinaya ang bigat ng kanilang kasalanan kay Yakamaru at nais niyang humingi ng tawad sa kanyang anak. Bilang pagsisisi sa lahat ng kanyang kasalanan bilang isang ina, sinubukan niyang saktan ang sarili upang maramdaman rin ang paghihirap na dinanas ni Yakamaru. Kasabay nito ay bigla namang nagliwanag ng matindi ang pader at nagsimula itong bumigay, kaya sa pag-aakala na magdadala ito ng kaguluhan ay nagpasya ang angkan ni Daigo na umatras muna sa ngayon. Sa huli ay biglang lumitaw ang pamilya ni Sukroko at muli niyang nakapiling ang kanyang ina, habang nagpatuloy namang maglakbay sina Yakamaru. Samantala, napulot naman ni Biwamaru ang estatwang putol ang ulo at tila may nararamdaman siyang kakaiba rito. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.